Hello guys, so nandito na kami ngayon sa Hanoi, Vietnam. So currently 10:51 AM dito pero dyan sa Pilipinas it's 11:51. So first na ginawa namin pagbaba from airport, nag-withdraw muna kami sa Agribank. So siya yung sabi may pinakamababang, ang tawag sa ganon, LB, yung rate ng yung fee, transaction fee. Siya may pinakamababa, tas parang free transaction fee siya sa GoTime tsaka sa GCash. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 2, 4, 6, 8, 5 million, 2, 4, 6, 8, 10, 6 million. Parang kulang ako ng 2 million. Saan mo ginastos yan? So after nun, bumili kami ng SIM card, yung 7 gig per day for 10 days kasi 8 days kami dito, bali 4 days kami sa Sapa, tas 3 days kami dito sa Hanoi. Kaya yung 10 days ang kinuha namin for 350,000 dong. Per SIM. So after nun, nag-quick breakfast lang kami sa sa afternoon nag-quick breakfast lang kami sa Popeyes. Then nag-book kami ng Grab taxi. Going to Pilgrim's Boutique Hotel. Kasi yun yung magiging pick-up point nung binook naming limousine van papunta sa Sapa. So, doon kami maghihintay na siguro kasi guys, nag-safety kami 5 AM yung flight namin. So, nandito na kami ng mga around 8:30 Philippine time pero 7:30 pa lang dito sa Vietnam. So, nag-safety kami, nag-book kami ng limousine van sa Klook. Kaso ang binook namin is 1:30. So para safe lang kasi syempre alam naman natin diyan. May delay ang flight kasi bukas. minsan lang naman. So yun, nag-safety kami. So 1:30 dadaanan kami dun sa Pilgrim's Boutique Hotel, pick up point natin papuntang Sapa, Vietnam. So yun lang, update uli namin kayo mamaya. Bye! Hello guys! So nandito na kami, drop off na kami sa Pilgrim's Boutique Hotel. So naglalakad-lakad lang kami kasi medyo parang may 3 hours pa kaming mag-aantay dun sa aming van. So hahanap muna kami ng siguro coffee shop or mamimerienda dito sa Hanoi. So nandito kami ngayon sa Old Quarter, no? Ayan, narinig niyo yung mga busina. Ayan, the busy streets of Hanoi. Yes. Guys, so kung napapansin nyo, no, yung mga tao dito, mostly mga naka-puffer jacket pa sila. Kasi yung mga tindahan, ang daming binibentang puffer jacket. Kasi nagulat kami, hindi namin expect na parang below 15 degrees pa yung klima dito ngayon sa Hanoi, no? Kasi expect namin parang climate na klima na sa atin sa Pilipinas. So, Super lamig pa rin ngayon. ang lamig niya pa rin, parang Korea feels pa rin. So, para sa atin mga Pinoy, mga Noipi na gustong ma-experience yung winter, pero alam mo na, medyo yung swak sa budget. So, dito tayo sa Hanoi. So, may pinakamalapit na option. So, mamaya, mas expect natin na mas malamig dun sa Sapa. So, last check ko is siya, 8 to 10 degrees siya. So, mas malamig siya dito, panigurado, kaysa dito sa Hanoi. Hello guys, nandito kami ngayon sa Kafa Cafe. So, Taste test. nag-order muna kami ng 1 cup of cappuccino. So, tikman natin, sabi nila matapang daw yung coffee dito sa Hanoi. Tignan natin kung nanlalaban. So, hindi ako mahilig magkape guys kahit si
Elvin, di rin siya mahilig mag-coffee. Pero, syempre, nandito ka na sa Hanoi eh. So, kailangan i-try natin yung mga specialty nung isang bansa na mapupuntahan natin. Okay. Matapang. Very sweet. Tapang nga. Tapang. Sarap guys. So mamaya papunta na kaming Sapa. So bali ganun pala yung ginawa namin, no? Bali after sa atin sa Pilipinas, parang drop off point lang namin tong Hanoi, then direct na kaming punta ng Sapa. Ayaw kasi namin nung magche-check-in dito, magche-check-in doon, tapos babalik ka ng Hanoi kasi nandito yung airport, yung Noi Bai Airport. So sa exit point ulit natin pabalik ng Pilipinas. So ang daming busina. Nadidinig nyo ba? Sana okay itong mic na nabili namin sa sa TikTok, no? Sana okay siya. Napifilter niya. May background music dito sa Kapa Cafe, tas puro busina sa paligid. Grabe. share ko lang yung pinakang siguro unang experience ko dito sa Hanoi. Grabe, nakakatakot tumawid. Grabe, parang dire-diretso yung mga sasakyan, parang walang kailam no, kahit may tatawid, dire-diretso sila. Walang pakundangan dito, guys. Nakakatakot tumawid, talagang di sila natigil. Kahit sa mga nila, mga senior or wala. Kahit turista ka, wala. So, kung tayo sa Pinas, sanay tayo nung pagtawid-tawid sa kalsada dito. Ewan ko na lang. Grabe, tas sila, fast-paced. Oo. Grabe. Walang preno-preno dito. Habang naglalakad ka, dapat aware ka pa rin. 100% aware ka sa nilalakaran mo. Sarap ng coffee, guys, oh. Sakto sa gantong panahon na 15 degrees. 12 to 15 degrees Celsius. So, ubusin muna namin yung coffee namin. Napapabilis ako ng inom dahil sa inyo. Ako nag-coffee mamaya. Sa ngayon, nandito na kami, nakasakay na kami nabook namin sa Klook na limousine van. So, lagay na lang namin ni LP yung description link below. So, thank you sa Klook, no? Kahit wala kaming Klook promo code. Klook, baka naman. So, yun. As you can see nun, yung mga upuan ng limousine van namin malaki. Then, sabi nila massage chair din. So, 6 hours kasi yung biyahe namin from Hanoi to Sapa. So, ang kagandahan nito, unlike sa mga sleeper bus, sa bus station kayo ibababa. So, itong limousine van, direct siya na ibababa kayo kung saan hotel kayo naka-check-in. So, yan. So, meron din siyang mga USB socket para makapag-charge ng phone. Then, medyo mas mataas lang yung price niya kaysa sa sleeper bus. Pero sabi is mas mabilis. Then yun din, may free wifi siya, free massage chair, tapos free rin yung pag-charge ng mga phone and gadget nyo. So, comfortable talaga siya. Comfortable. So, hindi naman namin sinasabing mag-book din kayo ng ganito limousine van. So, meron lang kaming motion sickness pa tawag doon. So, baka hindi namin kasi nakahiga ka eh. So, sa atin sa Pilipinas, kumbaga parang yung Hanoi, siya si Baguio, then si Sapa, siya si Sagada. So, alam naman natin na yung daan doon is zigzag. So, kung nakahiga ka, kung
kung may motion sickness ka, so baka best option tong limousine van. So every 2 hours meron daw siyang stopover, parang stretching, ganun, bili ng food for 20 minutes. So update namin kayo later guys. Xin ciao! First stop. It is not? Only one? Yes. Sarap. Check out Roy Mark. What? Yeah? Check out Roy Mark. Hanap kaming food guys, dinner, for dinner. Good evening. So guys, so ayan. Lalamig na kami. Lamig, grabe. Hindi namin alam kung ilang degrees na dito pero hanap muna kami ng makakainan. Then, yun. Basta malamig. Sa pasensya. Award. First pa in Sapa, Vietnam. Tikman natin yung sabaw. Parang ano, bad choice. Hindi, joke lang. Sarap guys, hindi ko maintindihan yung lasa niya. So, ito yung tinatawag nilang pho. Then may side dishes, then meron tayong spring roll na in-order. Try natin. Grabe guys. Napaka-refreshing kainin ng pho. So after namin ng matagal na biyahe, tapos higop ka ng mainit na sabaw ng pho. Tapos, sasahaluan mo ito. Hindi ko makuha. So alam niyo yung ano, yung bubble gum, yung juicy fruit. Buka pa ito yun eh. Tapos i-mix mo lang siya dito. Tapos mag-a-add na siya ng kakaibang flavor dito sa vanilla. Enjoy!